Magandang gabi mga katambay. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, kilabot at hiwaga, siguraduhin mong mag-like, share at subscribe para mas dumami pa ang ating mga katambay dito sa ating tagpuan ng lagim. Ngayong gabi, isang kwento na naman ang magpapatayo ng balahibo ninyo tungkol sa isang huling video call. Ang huling video call, si Carla ay isang simpleng dalaga. Nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Makati. Dahil panggabi ang pasok niya, sanay na siya sa mga tahimik at madidilim na paligid. Pero hindi siya sanay sa katahimikang bumalot sa kanya mula nang pumanaw ang matalik niyang kaibigan na si Lian 2 buwan na ang nakalilipas. Si Lian ay namatay sa isang aksidente. Bumangga ang sinasakyang van sa isang puno habang pauwi mula sa isang beach trip. Bago siya namatay, magkausap pa sila ni Mira sa video call. Ang huling sinabi sa kanya ni Lian, "Carla, huwag kang pupunta rito. Baka hindi ka na makabalik." Hindi niya iyon masyadong binigyang pansin. Siguro lasing lang si Lian noong gabing iyon. Pero ngayon, sa mismong petsa ng anibersaryo ng pagkamatay ng kaibigan niya, may tumawag. Messenger video call, Lian. Ang pangalan na matagal na niyang naka-archive. Ang pangalan na ilang beses na niyang pinagdasal. Patay na si Lian, pero tumatawag. Pinagpapawisan siya ng malamig. Nilibot niya ang kanyang tingin sa paligid ng kanyang kwarto. Tahimik. Sarado ang pinto, walang tao. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang accept. Tumunog ang linya, nag-loading ang camera, at nang lumabas sa screen, halos hindi siya makahinga. Itim, madilim, parang isang silid na walang ilaw. Pero sa isang sulok, may taong nakaupo, nakatalikod, umiiyak. Carla, mahina, pause, pamilyar, boses iyon ni Liane. "Lian? Ikaw ba yan? Bakit? Paano?" Dahan-dahan, lumingon ang babae sa video, maputla. Walang dugo ang labi. Wala nang kinang ang mga mata. Pero hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon, mukha ng kanyang patay na kaibigan. "Sinabi ko sa iyo noon, huwag kang pupunta rito." Nanginginig ang boses nito. "Pero pupunta ka na rin pala." "Anong ibig mong sabihin?" Napalunok si Carla. Kumakabog ang dibdib, parang hindi makagalaw ang katawan. Narito siya. Tumuro si Lian sa madilim na bahagi ng kwarto sa kanyang likod. Doon sa likod ng anino, may 2 pulang mata na unti-unting lumilitaw. Humahabol-habol ang hininga ni Carla. Hindi niya alam kung paano isasara ang tawag. Hindi niya alam kung paano tatakbo, saan tatago. "Carla," humihikbi si Lian. "Pasensya ka na. Hindi kita sinadyang isama." "Isama? Saan?" Nakita niya na lang bigla ang sarili niya sa screen. Pero bakit ganon? Hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang siya sa madilim na silid, sa mismong sulok kung saan kanina nakaupo si Liane. At umiiyak na rin siya, napatingin siya sa paligid niya ngayon. Hindi na ito ang kwarto niya, hindi na ito ang kondo niya sa Makati. Malamig, mabigat ang hangin, madilim ang paligid, walang kahit anong tunog. At sa sulok, may isang anino na dahan-dahan lumalapit. May pulang mata, may mahahabang kuko, may mga bibig sa dibdib nito na ngumanganga. "Kasama mo na ako, Carla." Huling bulong ni Liane bago tuluyang nag-black ang screen. Kinabukasan, natagpuan si Mira sa kanyang kwarto. Nakaupo sa sulok, nakanganga, wala ng buhay. Sa kanyang cellphone, bukas pa rin ang Messenger app. At ang huling tawag, in progress, 8 hours and 43 minutes. Walang nakakaalam kung paano iyon nangyari. Pero sabi ng mga nakakita sa cellphone, bago tuluyang mamatay ang battery nito, minsang bumukas ang camera at nakita nila ang isang madilim na kwarto. May 2 babae sa sulok, umiiyak. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung gusto mo pa ng mga kwentong katulad nito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At kung meron ka ring kwentong kababalaghan, isend mo lang sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, mga katambay. Ingat kayo palagi. Paalam!